Okay, kumusta po sa inyo? Lalong-lalo na sa mga nagkaroon ng extended na bakasyon dahil na rin sa mga suspension ng klase sa mga eskwelahan at sa mga opisina sa gobyerno. Sana po ay maganda po ang inyong araw at naging productive po. Pag-uusapan lang natin itong balita tungkol sa PBA kung saan dalawa sa ah, mga talented guards outside of the PBA ay papasok na sa upcoming rookie draft na gaganapin sa September 7 sa SM Molopecia Music Hall. Una ay tong si Jason Brickman, yung dating guard sa ABL na naglaro din sa Taiwan and then recently sa SGA and sa Abras MPBL ay formal lang nag-submit ng kanyang application para sa draft. In-announce to ni kanyang agent na si Marvin Espiritu na siya mismo yung nag-submit nung application ni Jason Brickman sa PBA office sa Libis. Si Jason Brickman, tagal na talagang inaantay ito na pumasok sa PBA. Mga almost 10 years pa lang or 10 years ago yung pangalan niya lumulutang na sa mga possible players na potentially na maglaro sa PBA. Kaso nga lang dahil may mga rules before ang PBA na ang requirement mag-D-League muna bago mag-PBA, and then noong 2021 akala natin tuloy na tong si Jason Brickman sa PBA. Kaso nga lang kulang yung kanyang requirements dahil ang pagkakatanda ko hindi siya nakapag-submit nung requirements mula sa immigration and sa DOJ. But ngayon na yung PBA nirelax na yung rules sa mga foreign players na ang requirement na lang ay mag-submit ng Philippine passport. Naging mas madali mas madali na ang pagpasok ni Jason Brickman sa PBA. At ngayon 33 years old na si Jason Brickman. Medyo may edad na rin, but dahil na sa kanyang experience, yung kanyang reputation as a solid guard dun nga sa mga stints niya sa ABL, Malaysia, sa Mono Bumper sa Thailand, Ala Pilipinas, then sa Kaohsiung Aqua sa T1 League, and yun nga, yung short stint niya sa Abra and then sa SGA. Talagang maraming teams ang magkaka-interest dito kay Jason Brickman even at 33 years old. So, yun, Jason Brickman, formal lang nag-apply sa PBA rookie draft. Then, ang pangalawang player na kilalang-kilala ng mga fans na actually hindi pa formal to, but in-announce niya sa story sa Tiebreaker Times ni Matt Lee, shoutout sa iyo. Si Juan Gomez Tillano ay papasok na sa PBA draft. Yun nga, sa story na yun, in-announce niya yun. Si 1GDL, for the past 4 years, naglalaro overseas. Una, nag-B-League siya for isang team na tinatawag na Earth Friends Tokyo Z. Second division team yun. Medyo ang liit ang playing time ni 1GDL doon. Then sumaglit siya sa Lithuania for BC Wolves. Then the past 2 seasons nasa South Korea siya sa KBL for the Seoul SK Knights. Itong recent season pumasok siya sa finals. Ngunit nabigo sila sa LG Sakers na pinaglalaroan ni Carl Tamayo ng ating player sa Gilas, Pilipinas. So, actually, nung weekend nagkaroon ng yung 3x3 na tournament ni Coach Eric Altamirano, yung Pilipinas United, tama pa to, Pilipinas United 3x3 League. Nagkaroon ng celebrity game, yung alam niyo nagba-viral, yung kasama si Rendon, si Malupiton, kasama yata doon si 1GDL at natanong siya tungkol doon nung nag-cover na media at
sinabi ni 1GDL, non-committal siya pero isa sa mga options yung PBA. Pero yun nga, dahil in-announce na niya, tuloy na ang halos tuloy na yung entry ni 1GDL sa PBA. According din kay Marvin Espiritu, ang agent niya, by tomorrow siguro, Wednesday, isasubmit na ng formal yung kanyang ang application ni 1GDL sa draft. So, yun, Jason Brickman and Juan Gomez Tiliano will be part of the PBA draft September 7, again sa SM Molopecia Music Hall. Pero bago yun, nagtanong tayo sa PBA at sinabi nga nila sinabi nung nakausap natin na September 4 and 5 may draft combine sa Inari Sports Arena sa Pasig City. Requirement yun for all applicants para matignan silang maigi ng mga teams na talagang gusto nila makita yung lahat nung pwedeng gawin nung kahit short glimpse nung mga applicants sa rookie draft. So actually itong draft na to, siyempre nung nag-start yung formal lang in-announce ng PBA yung draft, na pwede na mag-apply sa draft na as ang deadline August 29. Medyo may mga questions sa kung sino yung mga names na papasok. Siyempre, yung mga mabibigat na names, malabo. Dahil alam naman natin na ang inaay nila yung maglaro sa abroad. Karamihan ng mga big names. Then, dumaan sa punto na itong PBA, sumulat pa sa UAP requesting na payagan sana yung mga players ng UAP na baka iniisip nila mag-drop kahit ongoing or hindi pa yung drop, hindi pa mangyayari yung drop before ng opening ng UAP. Napayagan na itong mga graduating UAP players na sumali sa drop. And so far, wala pang response ang UAP tungkol sa letter na sinend ng PBA. Alam natin yung UAP, basta ongoing yung liga, hindi po pwedeng nangyari ang drop at the same time as yung UAP season, hindi pwedeng magpa-drop yung mga players nila. And mawawalan sila ng eligibility. So, but now, meron na nga si Jason Brickman and then si 1GDL. Siguro, ang deadline kasi sa Biyernes, so we expect may mga names pa na papasok. Pero magiging deep ba yung draft? Mahirap sabihin kasi hindi ganun. May Jason Brickman and Juan Gomez Tiliano pero hindi pa ganun ka high profile yung mga pangalan sa draft. Maybe baka yung mga fans o tayo man nagko-cover, hindi pa ganun ka-familiar dun sa mga ibang applicants. Actually, mga ibang prominent names na nag-apply na si Will Gosum, yung dating NCAA MVP for College of St. Benil, nag-apply na rin. At si Dal Panopio, dating player ng Batang Gilas, nag-apply na rin. Si Dal Panopio, naglaro na rin sa KBL, pati sa India. Pero ngayon papasok na sa PBA. And then, yung player ng Ateneo, Chris Kuhn, papasok na rin sa draft. Pati si LJ Gonzalez, dating teammate ni RJ Abariento sa FPU, na naglalaro sa MPBL, nag-apply na rin sa draft. So, bale, yun ang mga names na familiar tayo na papasok na sa draft. Ang number 1 pick, Terra Firma. Number 2 will be Phoenix. Number 3, Blackwater. So, yan ang alam natin na at least yung top 3 sa first round ng rookie draft na again, gaganapin September 7 sa SM Mall of Asia Music Hall. So yan po ang ating usapan tungkol sa pagpasok ni Jason Brickman at Juan Gomez Tiliano sa PBA Rookie Draft. Hanggang sa susunod po muli, maraming salamat.